Hello everyone. Naku, nakakatawa talaga 'tong ilang mga mambabatas 'no, ilang mga congressman. Kasi alam mo yung 'pag matagal yung process, minamadali. Sinasabing dapat katulad sa impeachment, dapat forthwith, agaran 'no. Tapos ito namang kaso nila sa ombudsman kay VP Sara. Ngayong minadali, alam mo ngayong agad na inaksiyunan ng ombudsman, ay marami pa rin sinasabi, nakakaduda daw, bakit inaksiyunan kaagad? Alam niyo guys, ako ewan ko na lang sa mga congressman talaga natin dito sa Pilipinas, no? Wow na wow talaga. Only in the Philippines talaga to sila. Ito guys, panoorin natin ha. Welcome kay Manila 3rd District Representative Joel Chua ang desisyon ng Office of the Ombudsman na bigyang direktiba ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte at iba pang respondents na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Ayon kay Congressman Chua, So ito yung sabi ni Joel Chua. This kind of swift response sends a clear signal. The ombudsman has found prima facie, ewan ko paano sabihin to, evidence to warrant a preliminary investigation on the basis of the committee report. At chairperson ng Diba? House Committee on Good Government and Public Accountability ang nagrekomendang sampahan ng kasong kriminal, sibil at administratibo si VP Sara. Malinaw ang mensahe ng agarang aksyon ng ombudsman. Nakakita ito ng ebidensya para makapagsagawa ng pangunang investigasyon dahil sa committee report. Gayunman para sa kongresista, hindi karan It is both unusual. Oh, di ba? Unusual daw. It is both unusual and significant that the ombudsman proceeded directly to preliminary investigation and issued subpoenas to the respondents, skipping the usual fact-finding phase. All. karaniwan ang ginawang hakbang ng ombudsman matapos laktawan ng fact-finding phase. Wala pang isang linggo buhat ng bigyan ng House Committee report ang ombudsman, naglabas na ito agad ng subpoenas para sa mga respondent. Cause for concern naman para kay mamamayang Liberal Party List Representative-elect Leila de Lima ang timing ng order ng ombudsman. Ayon sa dating senadora, diba? Cause for concern naman para kay Leila de Lima, diba? Talaga naman, sabi niya, so that's out of character. Actually, if you can say so na ang bilis niyang umaksyon para pasagutin kaagad si VP Sara, and we have to take note na malapit na kasi siyang mag-retire, come July, magre-retire na. Di ba? out of character umano ang mabilisang aksyon ni Ombudsman Samuel Martires, lalo na't malapit na anya itong magretiro. Dagdag pa nito, hindi mawawala sa atin na magduda, magsususpetsa na baka nga ang balak ay baka aaksyonan niya kaagad pag nakuha na, na-submit na yung counter affidavit at hindi malayo yung i-dismiss. Di ba? At hindi malayo yung i-dismiss. Yun yung yun yung mga nasa utak nila. Alam mo yung mga kung talagang mag-isip yung mga ganitong mga klaseng mga tao kasi yun yung gawain nila 'di ba? Paano nila naisip 'yan? Yun talaga, grabe. Kung aaksyonan, ang dami na namang satsat. Kung hindi aaksyonan kaagad, ang daming satsat. Ewan ko na lang talaga. Hindi maiwasang magduda o magsuspetsya na ang balak ay aksyonan agad pag nakuha na ang counter affidavit at i-dismiss ang reklamo. Posible anyang magkaroon ito ng epekto sa impeachment case kung magkataon. Babala naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Ombudsman Martires. Bilang isang Duterte appointee, mas mapagbantay ang publiko dahil sa posibilidad anya ng whitewash kaugnay ng mga reklamo laban kay VP Sara. Nako, talaga naman siya pa talaga yung may alam mo yung may guts na mag-warn. Grabe to si Franz Castro, may pa-warn pa siya kay Ombudsman Martires. Ikaw nga dapat matakot kasi
'pag si VP Sara naging presidente, ay naku, sa ano ka talaga pupunta. Samantala, ayon naman kay Ombudsman Martires, itinuring nitong complainant ang committee report na isinumite ng House of Representatives kaugnay ng isinagawang legislative inquiry sa confidential funds ng Vice Presidente. Dagdag pa nito, itutuloy ang investigasyon at bibigyan nito ang Kamara ng sapat na panahon para ihain ang kanilang sagot oras na makatanggap ng kopya ng counter affidavit ni VP Sara at iba pang respondents. Rosa Licoz, UNTV News. Oh, 'di ba? Yun talaga sila eh. Dami nilang mga ano eh. Ano masasabi niyo guys? Don't forget kung meron kayong alam tungkol dito, mag-comment na at like and subscribe sa ating channel. Have a great day everyone. Bye! God bless.